morning, my friend. So, thank you for introducing me. And para sa lahat ng mga participants ngayon, I'd like to welcome you to this training program. And after this, no, yung mga baguhan, hindi ko man alam kung sino yung mga bago sa inyo or yung mga bagong sali. After this, no, magkakaroon tayo ng renewed spirit to really pursue a successful career dito sa DXN. So, para doon sa mga hindi pa ako formally introduced, I'd like to reintroduce myself. I'm Ostler Santo Tomas, and I've been doing this business for 20 years now, and I could truly say that this business really changed my life. Ano? And para doon sa mga baguhan, ano, taga Davao po ako, doon sa mga dalaga, sorry na lang, kahit na tumulo pa yung laway nyo, hindi ko ililigawan, may asawa na ako, pero 2 anak. And ang maganda, sabi ko nga, itong DXN na bago yung aking buhay. But it did not really, my life didn't start out as a successful one at first. No? Kasi ano po ako, yung anak mahirap. And yung tatay-nanay ko na tanan, Bicol kami. Tapos ako yung unang anak. Meron akong 2 kapatid na lalaki. Married na sila. And naalam ko kung ano yung pinagdaanan ng aking mga magulang. Kasi marami sa atin sumali dito sa DXN. Ako sumali sa DXN because yung napagod po ako sa yung tawag na yung living from paycheck to paycheck, ano, yung maghahabol dun sa binabayarang utang. At alam ko po kung ano yung hirap. Pag ako po yung nagsabi na alam mo yung buhay mahirap, hindi, I'm not saying it out of yung narinig lang sa iba. No? Alam niyo, sinasabi ko po na napagdaanan ko yung hirap dahil pinagdaanan ko talaga. Now, ang maganda, bakit ba ako nag-DXN? Dahil ba sa produkto? No, hindi po. No? Hindi po ako nag-DXN dahil sa produkto. Nag-DXN po ako dahil gusto kong kumita ng pera. So, yung mga gustong kumita ng pera dyan, you're in the right meeting right now. And pakinggan nyo lang mabuti yung mga sasabihin ko. Kasi sabi nga nila, yung success daw is predictable. Meaning, meron ng pathway yan, meron ng daan, ano? At meron ng rules, merong dapat sundin. At pag sinunod lang natin yon at dadaanan natin yung tamang daan, makakamit rin natin yung tinatawag nilang success. No? Now, itong training program na to, para doon sa mga baguhan, hindi naman to specifically for DXN only. No? So, kahit na hindi ka mag-pursue ng career mo sa DXN, magagamit mo talaga to in every aspect of your life, whether be it yung iyong spiritual life, yung iyong financial life, yung iyong physical being, no? Pwede, no? Tsaka yung social being mo. And alam nyo, ito yung isa sa mga training programs na napakinggan ko nung nag-uumpisa ako sa DXN. At alam ko nakatulong to. No? At alam nyo, marami pong training programs, no, na nadaanan ko. But ito pong New Distributors Training, isa po to talaga sa pillars ng mga training programs natin. And this training program helped a lot of individuals. And I believe, no, na pagkatapos nating pakinggan ito, no, mamaya, no, pag nakatulog kayo, abnormal po kayo. Now, ako po, isang civil engineer by profession. Bakit ba ako kumuha ng civil engineering? Kasi sabi nung nanay-tatay ko, Osler, naalala ko itong kursong ito, usong-uso ito nung panahon ko. No? And alam nyo, pag nakakita po ako ng mga civil engineers sa galing sa abroad, inggit na inggit po ako sa kanila dahil ang pakiramdam ko ang yaman nila. No? Pag nakakita ako ng mga engineers coming from Saudi Arabia, kasi maraming Filipino engineers pumupunta po sa Saudi Arabia, and it has been my dream to work there too. Alam niyo, pag balik nila dito, parang meron silang hepatitis, no? Naninilaw sila dahil sa ginto, no? Meron silang ginto dito, may gold dito, may gold sa ilong, minsan may gold sa leg, meron dito sa wrists, may no, yung relo gold, minsan yung ngipin nila may gold rin, no? So para silang may hepatitis, no?
So pag nakikita ko sila, parang ang yaman ng pakiramdam ko kasi dating nila yung may dating talaga eh. May dating talaga sila eh. So ako, nung sinabihan po ako ng parents ko na, Oster, dapat maging engineer ka kasi ikaw yung panganay. Mag-aral kang mabuti, taas mo yung grado mo. Pag graduate mo at naging engineer, maghanap ka ng trabaho doon sa magandang kumpanya. Tapos mag-ipon ka ng pera. Tapos kunin mo lahat ng mga pangarap mo. Tapos tulungan mo yung mga kapatid mo. Yun yung parang instruction na binigay sa akin. Ano? So, ako naman, being a good son, sinunod ko. No? And right after 5 years of college education, naging engineer po ako. Kumuha po ako ng board exams. I got it. Yung license. Tapos immediately, nag-apply po ako ng trabaho sa Middle East. Alam nyo, yung pangarap ko pong kumpanya, Aramco, no? Yung American Arab Oil Company. No? Yun yung gusto kong pasuking trabaho. And dumaan po ako sa placement agency at hiningan po nila ako ng mga 150,000 na placement fee. And it was 1984. Parang maliit pakinggan ngayon yan. Kaya lang, noong 1984, it was so huge. You know? Talagang humongous yung amount na yun. Wala nga akong pamasahe papuntang Manila from Davao. So sabi ko, paano ko maaabot yung pangarap ko? Hindi man ako makapag-abroad dahil wala ako ng 150,000. So, imbis na ma-motivate akong makakuha ko yung mga pangarap ko, alam nyo, I felt the weight on my shoulders. Talaga sabi ko, hindi ko na siguro makukuha yung mga pangarap. Now, while nagkikwentuhan kami ng mga kaibigan ko, siyempre may mga barkada o mga civil engineer, sabi niya, Oster, huwag ka mag-alala. Bakit hindi ka mag-apply sa gobyerno? Kasi yung gobyerno siguradong merong item. Sabi ko nga, no? Tapos may lamang ka pa. Sabi ko, bakit? Kasi hindi mo kailangan kumuha ng civil service exams. Lamang ka sa maraming Pilipino. Alalahanin mo maraming nag-a-apply sa government. Sabi ko, nga, no? Bakit hindi ko subukan? So, nag-apply po ako sa gobyerno and it took me about 2 years bago nakakita ng trabaho bilang inhinyero. No? So, natanggap po ako sa Local Water Utilities Administration bilang project inspector po. At naalala ko yung unang araw ko sa field. Ano? Alam nyo, binigyan nila ako ng sasakyan. Ano? Volkswagen. No? Alam nyo, ang kulay po ng Volkswagen na yun, blue. Kaya lang, pag tiningnan mo, kulay pula kasi mas marami po yung red lead primer sa dami ng kalawang kaysa blue. So, kagang-kagang yun. Ano? Drive ko, pupunta doon sa project site. Pagbaba ko, pinuksan ko yung pintuan. No? Alala ko pa yung tunog eh. Gumano na yung pintuan. Pagbaba kong gano'n, nakakita ko yung mga trabahante doon sa construction site. Ano, matatanda, mga bata, biglang lumapit sa akin at alam nyo, bigla po silang nagsalita at yung tenga ko po parang pumalakpak na parang tenga ng elepante. No? Bakit? Kasi yung mga matatanda doon, ang tawag sa akin, good morning, sir. Bilhin nyo, I was just 20 plus during that time. At ito matatanda, mga 40 plus na, mga 50s na mga foreman, yung mga supervisor sa construction site, ang tawag sa akin, sir. Ang tawag sa akin, good morning, engineer. Good morning, boss. Alam nyo, ang sarap ng pakiramdam na batang-bata ka. Tinatawag ka ng mga tatanda na boss. So alam nyo, I felt proud, no, being a civil engineer, and it motivated me to work even more. No? So ako, nagtrabaho po ako ng maigi, and after 1 month of really working my butt out, alam nyo, binigay po sa akin yung unang sweldo ko. Naalala ko, ako yung last na binigyan kasi ako yung pinakabagong empleyado. Eh. So, nilagay nila sa envelope, no? Puting envelope, naalala ko yung puting envelope. Nung binigay sa akin ganun, paghawak ko ang kapal. Alam nyo, ako po yung isang nag-apply ng trabaho na hindi ako nagtatanong ko ng sweldo. Because I was not too confident about asking for my salary during that time. So, ewan ko lang kung marami sa inyo nag-apply na trabaho, ganun din yung experience. Basta makatrabaho lang. Ako, ganun ako. Basta makapagtrabaho lang. Hindi ko alam actually kung magkano yung sweldo. So, nung nahawakan ko po yung envelope na makapal, bigla po akong tumakbo sa isang gilid kasi sabi ko, laki yata na sweldo ko. So, tumakbo ako doon sa isang gilid. Tapos, bigla akong sinalat itong pera. No? Binilang ko isa-isang ganyan. No? Pagkatapos kong mabilang, imbis na ma-motivate ako,
nanghina ako kasi 4,000 lang pala yun. Kaya pala makapal kasi puro 20. No? Dalawang bundles ng 20 peso bills. So sabi ko, paano ko ba kukuha yung aking mga pangarap kung ang sweldo ko 4,000 lang? So makabili kaya ako ng kotse doon. So alam niyo, I'm a very practical man. So alam kong walang patutunguhan yung aking career as an engineer. So ang ginawa ko mga kapatid, kinalimutan ko itong civil engineering. And I never renewed my license after that time. Kasi sabi ko, kung mahihirapan na lang rin ako, tapos mamimili na ako nung hirap na mas malaki-laki naman yung sweldo. So, umalis po ako. Marami po akong mga classmates na mga engineers na sabi, bakit umalis ka? Pero ako sa loob-loob ko, hinayang sila doon sa posisyon ko na yun. Pero ako, I was just being practical. Kasi sabi ko, kaya ako kumuha ng civil engineering kasi para magkapera. Actually, hindi ko gusto yung kurso. And I can sympathize with people who took courses sa college na hindi nila gusto. Alam niyo, marami po yung mga civil engineers, yung mga nurses, yung mga physical therapists, ang dami niyan, maniwala kayo. Napilitan lang kumuha dahil yan yung uso, yan yung maraming ini-export sa ibang bansa. So, ako ganun din. No? So, anong ginawa ko? After nag-resign ako. Mga kapatid, simple lang, no? Ginawa ko lang yung alam ko during that time. And ayun, ano yun? Mag-apply ng ibang trabaho. Yun lang naman ang alam ko Para kumita ng pera, para yumaman, ang training sa akin is maghanap ng trabaho. Work for somebody else. So, naghanap po ako ng trabaho. At ang nakuha ko pong trabaho, nakakatawa, no? Wala po sa linya ko kasi baka may nakikinig sa inyo ngayon na sinasabi na yung DXN hindi nyo linya. No? Yung DXN, para umasenso ka dyan, linya-linya yan. Hindi ko naman linya yan Ewan ko, nakarinig na kayo ng ganong klaseng excuse. Pero ako po, ang in-applyan ko yung medrep, yung medical representative. Alam nyo, ang layo po nun dun sa technical field. I'm a technical man, being an engineer. Tapos andun ako sa medical field ngayon. Alam nyo, naalala ko nung natanggap po akong bilang ahente ng gamot. Bakit ba ako naging ahente ng gamot? Dahil gusto ko? Hindi. Kaya ko lang gusto maging ahente ng gamot kasi yung mga ahente, nakita ko pogi, nakakurbata, nakaslacks, ang gaganda ng kotse, parating yung buhok, kala mo, dilaan ng sama. So ako, inggit na inggit ako sa mga itsura nila. So sabi ko, maraming pera to. So ako, naging ahente po ako ng gamot for 10 years, 10 taon po. And on my 10th year, yung sweldo ko po, mas malaki sa sweldo ng manager ng bank. And I was driving a car, meron po akong pang-entertain ng doktor. No? I wore a tie on a day-to-day basis. No? Pag meron nakakita sa akin ibang empleyado, parang namamangha sila dahil, wow, med trip to. No? Kaya lang, mga kapatid, after 10 years of really working in a job that was, ang tawag ko nga, a glamorous job at the time. But it was not really glamorous. So, anong nangyari? Imbis na nakaipon ako ng pera para makuha ko yung aking mga pangarap, ang naipon ko po, utang. Ulitin ko, utang. Lumaki po yung utang ko, lumubo. And when I try to analyze it now, bakit ba lumubo utang ko? Sweldo ko malaki naman. Alam nyo, na-realize ko one thing. Na hindi ako makakapag-ipon ng pera hanggat meron akong pangangailangan. Alam nyo, habang lumalaki kasi yung sweldo, nag-i-improve po yung aking lifestyle. And while my lifestyle was improving, I had to maintain my looks. I had to maintain yung mga restaurants sa kinakainan ko. I had to maintain yung paano ako kumilos. No, alam nyo, mahirap yun yung wala kang pera tapos i-maintain mo yung status mo as a medrep kasi kailangan pogi ka parati. No, wala ka naman pera. No? So, mga kapatid, hindi rin ako nag-i-enjoy. Kahit na malaki yung sweldo ko, I was not enjoying my life because wala nga akong pera. No? O baka sabihin naman nung nakikinig sa akin, especially mga baguhan, wala namang ibang sinabi to si Oster, kundi pera Mukhang pera to. My friends, I'm just trying to be practical and I'm trying to drive my point. If I'm talking about money and it offends you, sorry. Kasi, ito yung masasabi ko. Nakakita ba kayo ng tao na walang pera?
Tapos tumatalon-talon sa kalsada. Yay! Wala akong pera, wala akong pambili. Ang saya-saya ko. Alam niyo mga kapatid, ngayon, let's be practical, no? You can never survive in this world without money. Nakakain ka ba kung wala kang pera? So ako, when I talk about money during this training program, I'm trying to drive point, no? Kasi alam niyo mga kapatid, na-realize ko na itong, although DXN is not about money, no, ito pong pera can contribute. No? Let me repeat, no? Money can contribute to someone's happiness. And it includes me. Kaya po ako napakasaya ngayon kasi po akong pera. No? Sabi ko nga, how can you bless other people if you don't have blessings? No? Wala kang financial blessings. So, paano tayo makakapag-bless ng ibang tao? So let's just be practical. So mga kapatid, ako, ang goal ko talaga is to earn money so that I can realize my dreams in life. No? Now, ang maganda po, nung pang-10 taon ko bilang medical representative, I was dead broke. No? Talagang wala po pera. So, nahihirapan na akong magbayad ng credit card ko noon. No? So, yung mga taong merong credit card ngayon, alam niyo, pagkakaroon ka ng credit card, I remember having my first credit card. And you know what it gave me? It gave me power. No? Yung spending power. Not knowing and not realizing na pag swipe ako ng swipe nun, yung income ko hindi kayang bayaran yung inutang mo. Kasi meron din ang tawag na Parkinson's Law. Yung Parkinson's Law. Nakalimutan ko lang. No? Forgive me if I'm wrong. No? Either Parkinson's Law or Murphy's Law. No? Yung dalawa na yun. Sa dalawa lang yun. Now, yung Parkinson's Law tells us that our expenses will always rise to meet our income. And I have found it to be true when I was an employee. No, yung expenses ko, umaakyat yan para pantayan at lampasan pa yung aking income. So that if we really would like to be financially successful, kung gusto po natin magtagumpay doon sa financial na aspekto ng ating buhay, we have to deliberately go against itong Parkinson's Law na to. Ibig sabihin, no? Simple lang, no? Do not spend more than you earn. No? Kaya lang, ito pong do not spend more than you earn, nagkaroon po ng negative mindset ito sa akin kasi ang nangyari, pinagkasya ko yung pangarap ko dun sa aking income. No? Kasi ang laki po ng pangarap ko. No? Meron po akong dream circle akong tawagin. Eh yung income circle ko, mas maliit dun sa dream circle ko. Anong ginawa ko? Ni-reduce ko yung aking dreams to fit my income circle. And that's the wrong way of really living abundantly. Na-realize ko yun in my journey dito sa financial success dito sa DXN. So, dahil baon po ako sa utang, na-realize ko na hindi ko makukuha aking mga pangarap with my current job. So, naghanap po ako ng alternative source of income. Naghanap po ako ng sideline. No? Nung panahon ko, sideline yung tawag. Ewan ko lang ngayon kung anong tawag niya. Basta nung panahon ko, sideline. No, sa sideline. Kaya lang, ang inhibitions ko sa sideline, wala po akong kapital. So, na-limit po kami dalawa ng asawa ko doon sa sideline niya. Yung sideline na gumawa ng puto. No? Sarap po gumawa ng puto yung asawa ko. Yung puto na may cheese. Ano? Magawa po kami ng yung bagoong. No? So, kung ano-anong sideline yung ginagawa namin, ako, mahilig akong benta ng mga second-hand na mga accessories ng kotse. Kasi wala nga akong kapital eh. So, I do my business according to the limitations of my capital. Ano? So, hindi rin ako nag-improve. No? Dahil doon. Kasi limitado nga yung kapital ko. So, I was really seeking for a business that would really fit my personality, yung aking status sa buhay. And I found out about this industry called network marketing. And alam niyo mga kapatid, nung na-discover ko po itong network marketing, I got so excited. Medyo primitive pa yung ways namin noon. Nag-drawing kami ng mga pilog-pilog sa whiteboard. Ano. Ako, blackboard pa nga yung gamit ko dati because I could not afford to buy this, yung pen. So, ang
I got so excited because of the possibilities that can happen to my life. No? I got excited because of the possibilities that can happen to the people I involve in this business. So hindi po ako makatulog. No? And ang good news ko po sa inyo, nung naintindihan ko itong mabuti, I stumbled upon DXN. Nakita ko po itong DXN. And alam nyo, ang difference po doon sa mga nagsimula dito at nung nagsisimula po ako was, ako kahit na hindi ko masyadong naiintindihan pa itong DXN at yung industriya, basta ginawa ko lang, no, according to my belief system. Ginawa ko lang talaga siya. Yung, kahit na hindi ko naiintindihan, dahil meron ako nakitang maganda, posibilidad na magbago yung buhay ko, talagang ginawa ko lang at all cost. No? Yung sinasabi nilang whatever it takes, talagang ginawa ko lang. At ang good news ko po sa inyo, naging star agent po ako. In 3 weeks, naging star ruby po ako. And in 4 months, I became a diamond. Actually nga, ang una kong cheque dito sa DXN was 8,000. Yung pangalawa kong cheque, mga 13,000. Yung third check was 34,000. Yung fourth check ko po was 46,000. And yung aking fifth check was 170,000. No? And the rest is history. So for the past 20 years of my life, kumikita po ako ng 6-figure income. And ang maganda po, naka-travel po ako to more than 60 countries worldwide. No, nakabili po ako ng maraming sasakyan. No, yung first 7 years ko sa DXN, I was buying 1 car every 6 months. And until I got tired of really buying cars. No? Ngayon, meron kong gustong bilhin. Kaya lang, parang tinatamad ako kasi 2 kong kutsing natira dito sa bahay. Hindi ko na nga mahugasan. And ang maganda po mangyari sa buhay ko, I can buy anything I want to buy anytime I want to buy it. And I could go to any place I want to go anytime I want to go. No? At ang maganda dito, I can work with anybody I want to work with, and I could choose the time when I'd like to work. No? So, ang maganda dito, nabigyan po ako dito ng totoong kalayaan. Kaya po ako isang taong napakasaya. Wala po akong sakit. I'm 58 years old. I look very young and I'm very energetic. I can run for 1 hour without stopping. I can climb mountains without really tawag dito yung hinihingal habang umaakyat, ano. And I'm totally enjoying my life right now. And even if I stop working from today up to the day I die, alam niyo yung income ko po, hindi po titigil. Of course, I'm still working. No? Because kung hindi ako nagtatrabaho, wala po ako sa harap ninyo ngayon. So, pag ako po nakaka-attend po ng mga trainings, if I'm invited to speak in other countries, no, and if I meet people na mga baguhan sa DXN, ito po yung most common question that they ask me. No? Meron po silang napaka-common na question na parati nilang tinatanong sa akin. And the question is, Osler, ano ba yung sikreto mo? Bakit ka ba naging star agent in one day? Bakit mo nakuha yung ruby position in 3 weeks? Why did you become so financially successful in so short a time? Kasi if I remember it right, after 1 year and 2 months, no, I was totally debt-free. Wala po akong utang kahit na piso. And after about 2 years of being with 2.5 years of being with network marketing, alam niyo mga kapatid, talagang totally debt-free po, walang utang. Until now, no? Sarap po ng buhay ko. Sarap ng buhay na walang utang. No? Kaya siguro one of the main reasons why hindi ako nagkakasakit, wala po akong stress. At na-discover ko po na yung stress is the number 1 reason why we get sick, why people get sick. And the number 1 reason why people are stressed out is wala silang pera. So dito naman tayo sa pera. No? Wala po silang pera kaya stressed out sila. Alam niyo, pag stressed out po natin, yung ating cells will discharge toxins. And the more na wala kang pera, mas maraming toxins yung katawan mo, mas marami kang sakit. No? So ang root cause talaga ng one of the main causes of disease is walang pera. No? Pero mo nagkasakit ka na, wala kang pera pang hospital, lalo ka magkakasakit. So para siyang yung chain reaction. Now, yung po yung na-realize ko, no? Kaya siguro ako walang sakit kasi wala po akong stress. No?
Yung mga anak ko, tapos na po. Naging piloto yung panganay ko, yung babae ko, tapos na rin. So, wala na po kaming problema ng aking asawa. So, mga kapatid, ang most common question that I am asked whenever I meet somebody new is, Osler, what's your secret? At nung nagsisimula po ako dito, sagot po ako ng sagot the way I should be answering them. So ang sagot ko po parati is, I did this, I did that, I did this, I did that, I did this, I did that. Alam nyo, ganun po ako ng ganun. Kaya lang after a few years of really answering them the way I should be answering them, I began to wonder. No? Nag-wonder po ako, bakit? Sabi ko, bakit maraming taong pumapalpak sa DXN? Bakit ko konti po yung umaasenso sa DXN? Although if we talk about percentages, dito po sa industry called network marketing, mas marami pong umaasenso dito compared to other industries. No? So, kaya titingnan natin yung statistics maigi, madidiscover natin na only 2% of the world's population control 98% of its wealth. And proportionally, 98% of the people in the world control or holds the remaining 2% of its wealth. So, kung titingnan natin maigi, tama yung statistic na yun. Konti lang talaga yung umaasenso. So, bakit? Bakit ba ganun? So, ako, nagsimula po ako mag-research. Kasi, bakit ako nag-research? Kasi napansin ko, after about 10 years dito sa DXN. Hanggang ngayon, 20 years. No? Marami po akong kasabayan dito. Marami pong nauna sa akin dito. At hanggang ngayon po, pag nagkita kami at nag-usap kami about being successful in DXN, they ask me the same question. And that is, Osler, ano ba yung sikreto mo? So kung kayo po hindi nagtataka, tutulungan ko kayo magtaka ngayon. Kasi ako nagtaka talaga ako eh. Bakit ako umasenso dito? Ano ba yung kaibahan ko sa ordinaryong tao dito sa mundo? Ano ba yung kaibahan ko sa ordinaryong distributor dito sa DXN? So kung ikaw kapatid, hindi ka nagtataka, tutulungan kita. Paano kita tutulungan magtaka? Okay. Tatanungin lang kita. Ayun, kung nakikinig ka maigi ngayon sa akin, tanungin kita. First question. Yung kape ba na pinopromote ko, pareho nung kape na pinopromote mo? Pareho? Lingsi 3-in-1 coffee? Pareho naman siguro, di ba? Now, another question. Yung RGGL ba na pinopromote ko, pareho nung RGGL na pinopromote mo? Pareho-pareho? Exactly. Now, ang tanong, pareho ba tayo ng kumpanya? DXN International Private Limited. Is the company the same? Yes. May-ari ba si Dr. Lim? Yes. Now, another question. Yung marketing plan ba na pinang-compute, no? Ang marketing plan ba na ginagamit sa pang-compute nung cheque ko, nung bonus ko, at saka nung bonus mo, pareho ba? Yes, it's exactly the same. It works the same way. Now, final question. Pareho ba tayo ng kinikita? Most probably, ang sagot is no. So, kung ang sagot mo, hindi pareho, magtaka ka na kapatid. Bakit ako umasenso dito ng pagkabilis-bilis? Because what happened to me was phenomenal. Phenomenal talaga. And because it happened to me, I'm just a human being just like you. It can happen to you too. Pero bakit nangyari sa akin? Isang araw star agent. Why does it take a lot of people to become star agents in so many years? Bakit ako isang araw na kaya? Ano yung kaibahan? Alam nyo, when I did my research, nakita ko yung glaring difference between me and people who are not successful in life. And the difference is yung pag-uugali po.
yung ugali ko po or yung aking attitude towards my business is different compared to most people who joins DXN. Ibang-iba po yung aking ugali. And maybe you would notice na iba talaga ako kasi ako, alam nyo, nakikita ko lang computer screen. No, tingnan niyo po ako magsalita. I'm very passionate. I'm very excited, no? Pag nagsasalita ako. Alam niyo, hindi ko makita yung mga mukha niyo diyan eh. Kaya lang tingnan niyo po ako, no? Diyan pa lang iba na tayo, no? Yung pag-uugali ko kasi iba. Ang sabi sa akin, ang training ko alas 3. 2:40 po ako dito. Nag-log in ako. Kasi baka maubusan ng slot, ano? Kasi hindi na ako papasukin ni Arnel kasi 100 lang talaga yung pwede pumasok eh. So mga kapatid, imagine niyo yung ugali, ano ba yun? Marami tayong nakikitang mga quotations, no? Attitude will dictate your altitude in life. No? Ang daming quotations eh. And these are all cliches, no? Ang nakakatawa dyan, naiintindihan ba natin yung mga quotation na yun? If you just change your attitude, your life will change. Alam nyo, kailangan meron kang positive mental attitude. No? Yun yung mga kasabihan eh. Ang tanong, naiintindihan mo ba yung being positive? Now, it has to make sense. Kasi pag hindi natin naiintindihan yung mga binabasa natin kuminsan, it will not really affect our lives significantly. Ano yung sabi natin? When I was in school, when I was working as a medical representative, a lot of people would tell me, especially when I encounter problems, so they would always tell me, Oscar, you should be positive in every way. Yung boss ko, positive lang partner, talagang mayroong problema. Kaya lang nung mga panahon na yun, naiintindihan ko ba yun? Alam nyo, honestly, hindi. At para dun sa mga kagaya ko dati, na hindi naiintindihan talaga kung ano yung tamang pag-uugali, no? I will discuss to you right now. I will be sharing with you right now how our mind works. And if there is one thing that I would like you to remember during this training program, I would like you to remember, itong isi-share ko ngayon, yung how our mind works. Come to a conclusion why we are living the way we are living right now. Why we are in a situation, in this situation right now. So, alam nyo, paborito ko itong sinasabi sa mga kausap ko. Kung ikaw ay masaya ngayon and you are living successfully, alam nyo, kasalanan nyo po yan. Kasalanan mo yan. Kung ikaw naman malungkot ngayon at yung relasyon mo with everybody is falling apart and you feel that you are pitied by a lot of people, para kang api, you feel like a victim, nangyari sa iyo dahil rin sa iyo. Kasalanan mo yan, kapatid. Now, kung ikaw ngayon ay unsuccessful sa ginagawa mo, whether be DXN or any other endeavor that you may have, kasalanan mo yan. Kung ikaw po ay successful, you're a businessman, you are earning so much, no? Nasa DXN ka, laki ng kinikita mo. At then, kasalanan mo yan. Bakit ko nasabi yun? Kasi anything that happens to you, whether it's good or bad, happened because of you. It happened because of the way you think. Now, alam niyo itong mind, pinag-aralan ko mabuti ito. I can talk about the mind for one day without really repeating what I have said. No? Kasi pinag-aralan ko ito extensively. And I think this is the main reason why, I believe that this is the main reason why I am a happy person right now. This is the main reason why I am very healthy right now. Alam niyo, wala po akong sakit kahit na isa. Medyo malabo lang yung mata ko. Kaya lang, wala po akong sakit. No? I look young. No, wala po yung high blood pressure, yung blood pressure ko is normal, yung uric acid level ko normal, yung blood sugar ko normal po ko lahat. The only thing na abnormal po sa akin yung aking pag-iisip kasi I'm not like most of you. Iba po ako mag-isip. No, kaya yung aking resulta po iba. Now, maganda po ganito. Narinig nyo na siguro yung quotation na whatever the mind can conceive,
the body can achieve. Totoo po yun. No? I definitely agree with yung Henry Ford when he said, whether you think you can or cannot, you are generally right. No? I agree with that guy. No? Totally agree with him. Now, maganda ka dito. Paano ba gumagana yung utak natin? So ngayon, mag-i-imagine tayo because I don't have a board. No? I would like you to imagine right now. Alam niyo yung stickman? Yung bilog, tapos may katawan. No? Yung drawing natin dati kasi ako dati hindi ako magaling mag-drawing. So ang drawing ko tao yung ganun lang. Stickman, no? Yung bilog, tapos may paa, may kamay. No? So anyway, imagine niyo yung stickman. No? From the neck up, ang tawag dyan, mind. No? From the neck down, ang tawag dyan, body. No? Now, yung mind natin can be divided into two parts. No? Yung upper part ng mind natin is called the conscious mind. Yung lower part po, subconscious. Kaya po tinawag na sub yan, subconscious, kasi nasa ilalim ng conscious mind. So imagine, ito yung mind natin, yung ulo, hatiin natin yan, yung conscious mind na sa taas, yung subconscious mind na sa baba. Tapos yun na sa baba, katawan. From neck to your feet. No? Body. Now, ito daw total body and mind natin can be compared to a ship with the captain and the crew. So, paano ba gumana itong barko efficiently? Of course, meron tayong kapitan. O, yung asawa ni Doti, no? Malapit na maging kapitan yun, Yung kapitan, ang trabaho niyan, taga-utos lang, walang iba. Tandaan nyo, yung kapitan, taga-utos. Wala nang ibang ginawa yan kung hindi mag-utos. At meron pong tiga-sunod ng utos. Meron taga-realize ng utos ng kapitan. Sino yon? Yung crew o yung tripulante. Now, pag nag-utos ang kapitan, susundin ngayon ng tripulante. No? Now, bibigyan ko yung example. No? A basic command of a captain is 6 degrees to port, full speed ahead. Pag narinig ngayon ng crew yon, sumasagot sila. Aye, captain. Yun yung sagot, ano? So pag sagot nila, aye, captain, yung crew yun will adjust the ship. A-adjustan ngayon yung rudder, yung timon. 6 degrees. Tapos a-adjustan yung throttle. Full speed. Ngayon yung barko, yung ship na na-adjust na, will now fulfill the course that it has been adjusted to. So susundin na ngayon. Tatakbo na yung barko. Iikot siya ngayon 6 degrees, tapos tatakbo siya full speed. Ngayon yung crew, nasa ilalim yan. Merong nasa ibabaw ng deck, may nasa ilalim. No? So may makina. Nakikinig lang yun. Wala silang nakikita. What are they waiting for? They are just waiting for the command of the captain. So kung ano naman yung inutos ng kapitan, ay captain na naman sila. A-adjustan naman yung barko. Yung barko na na-adjust na naman will follow the course that it has been set. Now, hanggang makaabot siya sa destinasyon or dun sa puerto. And that is how an efficient ship runs. Hindi pwedeng suwayin ng crew yung utos ng kapitan. So, ito po yung tandaan natin. Sa ship, captain and crew set up. Yung utos ng kapitan, kahit na mali, sinusunod yan. Bawal suwayin. Kaya may lumulubog na barko kasi kung minsan nagkakamali ng utos yung kapitan. Now, imagine niyo mga kapatid, lahat ng utos ng kapitan should be realized. Now, kung ang barko, kapitan at saka yung tripulante, kagaya ng body and mind natin, ano ngayon yung equivalent? Alam nyo, ang equivalent po ng kapitan, ng taga-utos, yung conscious mind po natin, yung nasa taas. Yung equivalent po ng tripulante o yung crew, yung tigasunod, yung pong subconscious mind. No? Ang tagasunod, subconscious mind. Now, yung barko, ang equivalent niyan, yung katawan natin. That's why this body, biblically, is called a vessel. No? This is a vessel. Yung barko, vessel rin. So, tingnan nyo, yung conscious mind, taga-utos. Subconscious mind, tagasunod. Yung katawan, yung body, o yung ship, yan yung dapat mag-adjust per command of the captain. Ang magre-realize ng
utos ng kapitan is yung body through the subconscious mind. Ang tiga-adjust yung subconscious mind. Kaya nga meron kasabihan, what the mind can conceive, the body can achieve. I hope it's clear, no? Now, tingnan nyo ha. Kaya ko sinabi kanina na whatever happened to you, whether it's good or bad, happened because of you. It's because of the way you think. Tingnan nyo ha. Sigurado ako nung sumali kayo sa DXN, habang nakikinig kayo sa nagpe-present, kaya kayo sumali dahil na-excite kayo. Tama ba? Tama. Pero ang tanong ngayon, meron ba sa inyong makaka-explain kung bakit na-excite ka? Bakit ka ba na-excite nung pinresenta yung DXN? Ako, nung pinresenta sa akin yung DXN, I was looking intently. I was really focusing on what the speaker was saying. And I was trying to rationalize what he was saying. And after I rationalized it, I became so excited, hindi po ako makatulog. No? Yun po yung nangyari sa akin. Why? Dahil po dun sa kapitan. Sino ba yung kapitan? Yung kapitan po, yung conscious mind, gising yan, gising. Yan yung mind na gising. Yung conscious mind po, yan po yung nakikinig sa akin ngayon. Tandaan nyo ha, yung nakikinig sa akin ngayon, yan yung kapitan ng inyong barko. Now, habang nagsasalita ako dito ngayon, because of your personal experiences, and I definitely believe na lahat po tayo, although we are the same human beings, magkakaiba po tayo ng experience. Do you agree? That's why we react differently to different stimuli. No? Pag meron pong sunog, iba-iba po yung reaction natin because of the experiences we had or we have. No? So, tingnan nyo maigi mga kapatid. Habang nakikinig ka doon sa presentation, narinig mo yung speaker. Pag ginawa mo to, pag sumali ka sa DXN, yayaman ka dito. Yung information na yon will go to your ears. No, itong mata natin, nakatingin doon sa speaker, nakita natin excited yung nagsasalita, ipaprocess ngayon yung information. Totoo ang sinasabi nito. Pag ginawa ko to, pag sumali ako dito, yayaman ako. Actually, yung conclusion ng conscious mind, isa command. Ano sabi? Pag sumali ako sa DXN, yayaman ako dito. Alam niyo yung tagasunod, yung subconscious mind, walang karapatang mag-process ng ano yan, data na pumasok. Susunod lang sa kapitan yan. Ano yung utos? Pag sumali ka dito, yayaman ka dito, Australia. Ano sabi? Ay, Captain. So yung subconscious mind ngayon, yung taga-adjust, a-adjustan ngayon yung katawan. Excited mode. So ikaw ngayon, excited ka. Oh, tataas yung shoulders mo, lalaki yung mata mo, medyo bibilis yung heartbeat mo. Excited ka ngayon. Ha? Hindi ka ngayon makatulog. Gusto mo nang kausapin lahat ng mga kaibigan mo. Punta ka ngayon doon sa pinsan mo. Sabi mo, uy, sumali ka sa DXN, yayaman ka. Uy, sumali ka dito, yayaman ka. Tapos pagkatapos mong i-approach yung pinsan mo, yung mga classmate mo, mga kabarkada mo, lahat sila sabi sa'yo, hindi ako sasali. Ano ka? Loko-loko? Ano ka? Buang? Bakit ka sobrang excited? Siyempre, yung kapitan mo ngayon, ipoproseso na naman yung sinabi. Ay, mahirap pala ang DXN. Mahirap palang yumaman. Alam niyo yung dalawang salita na yon. Mahirap pala ang DXN at mahirap palang yumaman are commands. And it has to be realized by the ship. What the mind can conceive, the body can achieve. Kasi pag sabi niya, mahirap palang mag-DXN, mahirap palang yumaman, anong sagot ng tagasunod, ng crew? Ay, Captain, a-adjustan na naman yung katawan mo. So that you will not realize what you want to realize. Because you always put into your minds and you process the data there that you cannot do it. Kaya nasabi ni Henry Ford, whether you think you can or cannot, you are generally right. Bakit ba ako naging star agent in one day? Because of the way I think. Nung nalaman ko during that time na para maging star agent, kailangan ko ng 60,000 points. Sinabi ko bang mahirap kunin yung 60,000 points? No! My goal was to become a star agent because I knew at the time na pagiging star agent ako, mas malaki yung kita. So mga kapatid, I was focusing on the goal. I was really looking at the process. I was just focusing on what I want. And that
my friends, is my secret formula. Nakafocus po ako doon sa gusto ko. Hindi ako nakafocus doon sa proseso. Kaya nung nakita ko nag-explain, kailangan ng 1,000 points para magkakomisyon. Hindi ko natin pagkano yung 1,000 points. Ang tiningnan ko, kailangan baka 1,000 points ako. Kailangan makuha ko yung kasi kailangan ko yung kita. Kita nyo na. Yung iba, nakita, ay, kailangan pala ng 1,000 points. Wala mang kuy kwarta. Ay, Captain. Tapos nagtataka ka ngayon, wala kang pera. Ganon din yun sa pag-iimbita. O, kailangan, meron tayong Zoom meeting, ha? May Zoom business presentation tayo. Ang presenter, si Osler. So, mag-imbita tayo. Kailangan pumunta tayo sa mga bahay-bahay. As per instruction ni Robin, dalahin natin ating laptop kasi yung mga iniimbita natin, ayaw mawala ng data. So, tayo magdala ng laptop para wala na silang problema. Manunood na lang tayo sabay. Ay, mahirap man punta sa bahay ng tao kasi mamamasahe pa ako. Anong sagot ng subconscious ko? Ay, Captain. So mga kapatid, kung ikaw hirap ngayon, kasalanan mo yan. Kung ikaw hindi marunong mag-BOM yan, kasalanan mo yan. And most likely, kaya hindi mo kaya mag-BOM because your mind, your conscious mind, your captain is telling you, mahirap mag-BOM. Kita nyo na? Mga kapatid, we were presented with the same kind of business. Pareho po tayong DXN. Pareho po tayo ng produkto. Pareho po tayo ng marketing plan. Pareho po tayo ng, my God, no? Pareho po tayo ng oportunidad na binigay. Kaya nga sabi ko, kaya ako nagtaka. I was given the same opportunity that is given to you. Why did I succeed? Mga kapatid, napakasimple ng sagot ko. Because of the way I think. Kung mababago lang po natin yung pag-iisip, magbabago po talaga yung ating output. Now, your current status right now, tandaan nyo, yung inyong estado ngayon sa buhay, whether you're poor or whether you're rich, is actually a result. It's an effect. Yung mga nangyari sa atin ngayon, kung ikaw, kalaban mo yung tatay mo, o kaya wala kang pera ngayon, o puyat ka ngayon, o lasing ka ngayon, it's an effect. Resulta na yan. It's a result of a cause before. Kaya ka nalasing, ano yung cause? Uminom ka ng maraming alak eh. Di lasing ka ngayon. Bakit ka mahirap ngayon? Kasi gastos ka ng gastos noon eh. So mahirap ka ngayon. Actually, you're not living in the present, you are living in the past. Everybody who's listening to me right now is living in the past. I'm living in the past. I'm living the way I'm living right now because of the decisions I made before. So mga kapatid, meron ako ito. I have not read it in any book. Ito, this is born out of the numerous books that I have read and the research I have made. Tingnan nyo. Do you know that you can be positive negatively? Pwede kang maging positive negatively. No? Oh, positive ka na. Negative pa yung effects. Yung mga taong, meron ba kayong mga kaibigan na yung grabe ka, yung worried sa health? Yung parating nagsasabi, hindi ako magkakasakit. Kasi pa-check up ako ng pa-check up. No? Pa-blood chem ako ng pa-blood chem. No? Pakuha ng BP. Hindi ako magkakasakit. Alam mo yung mga taong yan yung parating may sakit. Hindi nyo ba napansin? O ibahin na lang natin. Yung mga taong, alam mo, may pera ako parating kasi ipon ako ng ipon eh. May pera ako kasi ipon ako ng ipon. O kaya, hindi ako papalpak. Yung mga taong ganyan mag-isip, yan yung being positive negatively. Alam niyo, pag sinabi mo parating, hindi ako papalpak, papalpak ka kapatid. Pag sinasabi mo, hindi ako magkakasakit, magkakasakit ka. Do you know why? Ito yon. Ito pong ating mind can only process pictures. Uulitin ko. Yung ating kapitan o yung subconscious mind natin can only process pictures. When you hear words, it will create a picture in your mind. Yan yung tandaan nyo.
Pag nakakarinig po tayo ng stimuli, like words, sounds, it will produce pictures in your mind. Kasi nga, ang napoproduce lang ng utak natin, ng mind natin, are pictures. It cannot even process numbers. Pag nagsabi ka ng numero, it will only process pictures. Now, pag sinabi mong, hindi ako magkakasakit, you are actually worried. You are actually worrying na magkakasakit ka in your mind. Kaya pag sinabi mong, hindi ako magkakasakit, yung mind mo will create a picture na may sakit ka in a hospital bed or whatever you imagine being sick. No? Yun yung picture na makikreate. So, hindi ako papalpak. Your mind is actually creating a picture na pumapalpak ka. And that picture will be realized kasi yung subconscious mind, ay, Captain, natin yung mahiya to prove to you na totoo yung sinasabi ko. Meron akong exercise papagawa sa inyo ngayon. No? Ano yung papagawa ko sa inyo? Napakasimple. Ito lang. As you are listening to me right now, no? Ito gawin nyo huwag kayong mag-isip ng green na elepante. Nauulitin ko yung papagawa ko sa inyo. Huwag kayong mag-isip ng green na elepante. Okay. Now, ang tanong, ano yung pumasok sa utak mo? Di ba ang utos, huwag kang mag-isip ng green na elepante. Ano pumasok sa utak mo? Di ba green na elepante? Mga kapatid, that is being positive negatively. See? So kung ikaw, meron kang sakit ngayon, if you have, kunyari, you have something in your breast, or meron kang prostate problem, meron kang lung problem, or meron kang emotional problem. Now, tingnan nyo, whatever your problem is, don't think about the problem. You focus on ano yung ginagawa mo kung wala kang problema sa iyong suso. Anong ginagawa mo kung may pera ka? Anong ginagawa mo kung time is not a problem? So mga kapatid, dapat nakafocus tayo dun sa resulta, hindi dun sa proseso. And I hope I made that very clear. Because if we always focus on the process, we will miss the effect. Because what the mind can conceive, the body can achieve. Kita niyo mga kapatid, kaya po ako, lahat ng gusto ko mangyari sa buhay ko, nangyayari. Bakit? Because I always focus on what I want. Meron pong sikreto in achievement. There's a secret in achieving things. There's a secret key. There's a secret ingredient towards success. Ano? And it's knowing what you want. Dapat alam na alam mo yung gusto mo. So kung assignment nyo, no, pagkatapos nating mag-training ngayon, no, I would like you to find a little corner in your house where it's very silent. And I would like you to honestly ask yourself, ano ba talaga yung gusto ko? Na ang tanong, natanong mo na ba talaga sarili mo kung ano yung gusto mo? Here's a fact, no? Alam niyo ba na more than 90% whom I meet, more than 90% of people whom I meet, hindi nila alam ang kanilang gusto. And I'm so surprised, bakit hindi nila alam ang gusto nila? Do you know why? Because of the way they think. Alam niyo, nung pinanganak po tayo, nung babies tayo, we were born very creative. And we did not have any limitations. Kaya tingnan niyo yung, meron kayong mga kaibigang may anak, o may mga anak kayo, may mga apo kayo, tingnan niyo sila. Nung mga bata pa sila, di ba? Kahit na mainit ang plancha, basta hindi pa nila nahawakan, gusto nilang hawakan. Tama ba? Why? Because they are very inquisitive. They are very curious. And because of that curiosity, they are very creative. No? But unfortunately, we lost that opportunity to become creative because of the way we think. We are now limited. No? Kahapon, nagsasalita po ako about choices. No? Bakit ba tayo limited na ngayon? Because we don't have a choice. Parati natin sinasabi, hanggang dito na lang ako. Alam niyo, pag sinabi mo sa sarili mo, hanggang dito na lang ako, yung subconscious mind mo, yung crew mo will always answer, ay, Captain. And it will be realized. And there you are wondering why hanggang dyan ka na lang. See? So mga kapatid, I hope you got my point. No?
So pag uwi po ninyo sa bahay ngayon, tanungin niyo maigi yung sarili niyo. Honestly, no? Ano ba talaga yung gusto ko? I cannot answer that for you. Only you can answer it for yourself. And until you do not know what you want, what you truly want, you will never become happy in life. You will never become successful in life. Kasi pag meron kang target, kunyari 50 mil, kunyari business partner kita, ako mismo yung mentor mo, tinanong kita ngayon, magkano ba yung target na income? Magkano yung target mong income? Pag sinabi mo sa akin, ang target ko upline is 50,000 pesos. Ang tanong ko kaagad, yan ba yung gusto mong income? Yan kaagad yung tanong ko. Kunyari, sabi mo, upline, gusto kong bumili ng kotse. Ang tanong, yan ba yung gusto mong kotse? Kasi kung nag-target ka lang at hindi mo gusto, hindi mo makukuha yan kahit na maliit yan. Tandaan nyo yan. Bakit? Kasi yung secret ingredient, wala. Ano ba secret ingredient? Now, I would like you to reminisce. Now, I would like you to reflect. Alalahanin nyo daw sandali kung ano yung mga moments in life ninyo, yung mga achievements nyo, whether be it a small achievement or a great achievement. No? Ano ba yung meron? Bakit mo na-achieve? Actually, it's a feeling. Kaya mo na-achieve yung isang target. Kasi meron kang passion. You had a passion to get it. You had the drive. You had a passion to really pursue. Why? Because you really, really want it. Talagang gustong-gusto mo. No, kaya nga nung nakita ko Nixon, hindi ako makatulog kasi alam ko yung gusto ko eh. Alam ko yung gusto ko at that time. No, alam nyo, gulong po ako ng gulong sa kama ko sa gabi. Many of you heard, no? Nagigising ako ng uuwi ako sa bahay ng alas 3, magigising ako alas 6, tapos lalabas agad ako. Bakit? Hindi ako makatulog because of the excitement, because of the enthusiasm. Ang tawag doon, burning desire. Tingnan nyo, kunyari meron kang gustong bilhin na cellphone at gustong-gusto mo, di ba hindi ka makatulog? Kahit wala kang pera? At nabili mo yon, bakit? Gustong-gusto mo eh. Nakuha mo yon because of the burning desire. So you have that whatever it takes attitude. So mga kapatid, alamin natin yung gusto natin. Kaya po tayo pumapalpak sa buhay kasi hindi natin alam yung gusto natin. Yung para bang nakita mo yung asawa mo, first time, nakita mo yung girlfriend mo, the first time, di ba? Nagkaroon ka ng burning desire. Sa Bisaya, burning desire, di ba? Sa Tagalog, ano yun? Ha? Sa Bisaya, ano? Burning desire. Sa Tagalog, burning desire. So mga kapatid, yung burning desire should be there when you target something and when you have a goal. You should be passionate about pursuing it because you really want it. Yung iba, tinatanong ko, ano bang gusto mong kotse? Ano na lang bibili ko apply? Multicab na lang kasi yun lang ang kaya ko. Anong sabihin ng subconscious mind mo? Ay, Captain. Makukuha mo ba yung multicab? Kahit na multicab? Hindi, kasi hindi mo gusto. Bakit hindi mo makukuha? Because you don't have the passion. You don't have the burning desire. Yun yung sikreto. I've been teaching a lot of people this principle, pero konti lang yung nakakagrasp eh. Yung mga anak ko trained sa ganito eh. That's why they are very happy also. No? So, mga kapatid, importanteng alam natin itong prinsipyo na to. No? And eto, alam nyo ba kung sino lang pipigil talaga sa inyo? Yung sarili nyo lang. The only person who can prevent you from achieving great things, no, from achieving a magnificent life is yourself. Ang kalaban mo lang talaga dito yung sarili mo. So pag uwi nyo mamaya, no, sabagay, nasa bahay lang naman pala kayo, no? Mamaya pagkatapos natin ng training, harapin nyo yung salamin nyo. No? Pumunta kayo doon sa harap salamin, i-lock nyo yung mga pintuan nyo, no? Lock. Kasi baka isipin ng mga kamag-anak mo, luko-luko ka. I-lock mo yung pintuan, tapos isara mo lahat ng kortina, no? Buksan mo yung ilaw, tapos hubarin mo lahat ng damit mo, no? Maghubad ka. Lahat. Tapos humarap ka sa salamin. Sino yung makikita mo? Pag ibang tao yung nakita mo dyan, tumakbo ka dahil baka ipis yan. Ha? Or kung wala kang makita, baka multo ka. No? So, of course, makikita mo dyan, kapatid, yung sarili mo. And when you look at this person in the mirror, I would like to flash a beautiful smile.
Mag-smile po kayo doon sa harap ng salamin. Kaharap nyo, nakahubad ka ganyan, tingnan. Tapos tingnan mo siya mata sa mata. Tingnan mo mata sa mata yung tao sa salamin. Tapos sabihin mo, wow, ang pogi mo naman. Wow, ang ganda mo naman. Napakaganda mo. Sabihan mo yung tao sa salamin, napakaganda mo. Do you know why? Because I believe that nobody in this world is ugly. Wala pong pangit sa atin. Bakit? Because we were made in the image and likeness of God. And because God is beautiful, and we were made in His image and likeness, does it also follow that we are also beautiful? So mga kapatid, pag mayroong nagsabi sa inyo, ikaw, pango yung ilong mo, huwag ka maniwala. Yung iba kasi pinare-repair yung ilong. No? Pinalalagyan ng linya yung mata. Pinaiinat yung balat. You don't have to touch anything in your body because you are the greatest creation of the Creator. Kayo po ang greatest. Kaya nga, unique individual sa'yo. Kahit na yung mga magkakambalin, wala talaga kapareho yan. Kasi we are unique. Wala tayong kapareho. Wala kang kapareho, kapatid. Wala kang, kahit may kamukha ka, may difference pa rin yan. So you are unique. Kaya nga walang pangit sa atin. Kaya pag sinabi sa'yo, tango yung ilong mo, huwag ka maniwala dahil matangos rin yan. Kaya lang, alalahanin nyo, dalawa yung tangos. Yung isa pa ganyan, yung isa pa ganyan. No? Ako pa ganyan. No? So, walang pangit sa atin. So, harapin nyo yung tao sa salamin, sabihin mo, wow, ang pogi mo. Wow, ang ganda mo. Alam nyo bakit kailangan natin exercise? And I do it all the time. Do you know why? Because if you will not fall in love with yourself, nobody will. If you will not like yourself, nobody will like you. Kung napapangitan ka sa itsura mo, mapapangitan yung tao sa'yo because that's how you feel and it will manifest itself. See? So why am I so confident? Because I love myself. No, kaya meron akong mantra pag naglalakad ako, I love myself, 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 I love myself. Dapat pag naglalakad ka, wala kang kasama yun ang sinasabi mo. Hindi yung naririnig mong maliit na boses. Hindi mo kaya yan. Ang nandiyan ka na lang. No, kahit anong kayod mo, mahirap ka lang. Yun parati yung kumukontra sa atin eh. So tatalunin natin yun by facing the mirror. Tapos tingnan mo mata sa mata, you smile and then iduro mo siya ngayon. Ituro mo ganyan. No? Sabihin mo, hindi ikaw ang pipigil sa akin na maabot yung gusto kong maabot. If you really and truly want to become successful, you have to overcome your own self. Alam niyo mga kapatid, bakit ba ako naging successful? Because I was able to overcome the old Osler. The Osler in front of you is way much different from the Osler 30 years ago. Napakalayo po. No? Yung mga classmates ko, nung nakita uli ako ng ganito na ako, they were shocked by my transformation. Mga kapatid, the only person who can prevent you from succeeding in life and becoming a very happy individual is yourself. Tandaan nyo yan. Kaya nga kailangan i-improve natin yung sarili natin. We're talking about attitude. Dapat, paano ko ba na-overcome? Alam nyo, ito, no? Meron po akong good learning attitude. Yung talagang aral po ako ng aral. Until now, I'm a successful person. I can speak well. But until now, I develop myself on a day-to-day basis. I'm trying to learn new skills. Why? Because you have to improve. No? Sabi nga lang, basketball. Paano ba gumaling sa basketball? Di maglaro ka na maglaro. Ganito rin dito. No? Ito po yung sikreto ko. No? I read 10 pages of a good book every day. Kahit na tinatamad po ako, kahit na pagod ako, I read at least 10 pages of a good book every day. Now, meron naman po akong binabasang bagong libro ngayon, yung The Master Key System. So, alam nyo, marami po akong binabasang libro. I have a library of books. I read articles. Hindi po ako magbabasa ng news kasi puro negative yan eh. No? Ako, basa ko ng basa. No? Basta, alam ko naman yung babasahin ko eh. Do you know why? Napaka-simple ng formula. As individuals, alam po natin kung saan tayo mahina. Di ba? So kung saan tayo mahina, kunyari, hindi ka masyadong magaling magsalita, hindi ka masyadong magaling
tungo sa mga tao. Di pag-aralan natin paano tayo mag-i-improve. No? Paano ba ako mag-i-improve? Magsalita. Kung hindi ka marunong magdamit, then try to read books on how to dress up appropriately or according to your clients. No? So, mga kapatid, napapag-aralan yan. No? Alam niyo, pinag-aralan ko paano mag-groom. No? Pinag-aralan ko paano magsalita. I learned how to move my hands. I learned how to move my eyes. I learned how to inflect my voice. Natuto po ako magsulat ng speeches. Natuto po ako gumawa ng video. Natuto po akong mag-zoom. Pinag-aaralan ko po lahat yan because on a day-to-day basis, I improve myself. And if you can do that, after about 6 months, talagang magkakaroon ka ng significant transformation. So, read 10 pages of a good book, listen to a good audio training program, at least 30 minutes every day. Ako, meron po akong iPad, meron akong cellphone. Ang laman nito, mga recordings. Wala po akong music dito. Wala akong movies. No? Lahat ng laman ng aking iPad, ng aking laptop, puro learning materials yan. And I keep on learning. No? So, ito, paborito ko sabihin. Your level of thinking is your level of income. No? So, yung income po natin, hindi lalampas yan doon sa ating kaalaman. So, kung gusto po natin lumaki yung ating income, lakihan po natin yung knowledge base natin. So, kung kumikita po ako ng 6-figure income ngayon, it is because I put a lot of things in there that would allow me to earn a 6-figure income. So, kung ikaw, kumikita ka lang ng 5,000 a month, isa lang ang rason yan. Kasi yung knowledge base mo is only worth 5,000. No? Meron nga ako nabasang quotation. No? Sabi niya, kaya natin hindi maabot yung income na gusto natin because we have not learned enough yet. See? So kung gusto natin lumaki yung income natin, mag-aral po tayo. Kaya nga tayo nag-aral para magka-income, di ba? Kaya lang nag-aral po ako ng engineering. Hindi naman pala yun yung kailangan ko para umasenso financially. Mga kapatid, you really have to learn. So, again, 10 pages of a good book every day, magbasa po tayo. One good book is yung Quran, one good book is yung Bible. No? Maganda po yun. No? Another is yung tawag dito, yung learning tapes. No? 30 minutes a day. Recordings. Ito, kung na-record niyo, pakinggan niyo ulit ito. Bakit? 3 beses ko na ginawa ito during the pandemic session. And I know, yung mga nakinig sa akin, alam na iba-iba yung pagkakasabi ko. I have delivered this training program differently because of the knowledge base that I have. So ano pa? No, you spend at least 5 to 7 hours a week doing the exam. Pag hindi po natin nagawa yung 5 to 7 hours a week, hindi tayo asenso dito. So commit at least 1 to 2 hours. So that's the level of yung attitude na gusto natin meron kayo para umasenso tayo dito. No? Ano pa? No? Para tumama po yung galit, dapat ayusin po natin yung ating belief system. So we should be doing something in our belief so that our attitudes could be directed correctly. Now, kasi yung attitudes po natin are based on the beliefs that we have. So, yung beliefs po, importante yan. Now, dito, kung DXN yung pinag-uusapan natin, dapat tama yung beliefs natin pagdating sa produkto. Una. Kasi kung mali po yung belief system natin pagdating sa produkto, hindi po natin siya ma-represent or hindi natin siya mapopromote, hindi natin mabibenta because you're not a believer of the products. No? Marami po akong mga kaibigan pumalpak dito kasi ang tagal-tagal na sa DXN. Hanggang ngayon, ang toothpaste na ginagamit, Colgate pa rin. How can you expect? No? So, dapat dito, ang unang gawin, kung bago ka lang, you find, no? Hanapin po natin yung ating product success story. Yung product success story ko po, napaka-simple. No? Allergic rhinitis, meron ako. That's not spectacular, yung hatching-hatching. No, pero, totoo eh. Kaya naging spectacular siya because it's a true story. And I am so passionate in delivering it because it happened to me. Ano pa? Yung toothpaste. Yung anak ko, kumpleto yung ipin. Walang pulok yung ipin nila. So, mga kapatid, hanapin natin yung success story natin. And the faster you find it, the faster you succeed in this business. So, dapat believe ka sa produkto. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, kunyari, ito si Bing, no? Si Bing, nilapitan ko, sabi ko, Bing, alam mo yung kape natin, ang sarap eh.
Sabihin ni Bing, masarap. Oo, ang sarap-sarap, Bing eh. Sabi ni Bing, masarap talaga. Napakasarap, Bing. Tapos tanong ni Bing, natikman mo na? Sabi ko, hindi pa. Paano maniniwala si Bing na masarap yung kape? Hindi ko pa nasusubukan. Di ba? Sa mga kapatid, ako pag nag-represent po ako ng product, when I share stories about the products of DXN, people immediately believe because it's true. Totoo po. I don't necessarily talk about yung mga organic germanium or ingredients of the coffee. Hindi. Yung experiences ko lang kinikwento ko. And people could really relate to me. Nakaka-emote sila. Kung millennial lingo ang pinag-uusapan, nakaka-emote sila pag nagsasalita ako because I'm talking about feelings. No? I'm passionate about it and people believe because they are able to relate. So mga kapatid, importante, ginagamit natin yung produkto. Ano pa? Dapat believe tayo sa industry natin called network marketing. Alam nyo, there are a lot of books that would teach us how to understand what this industry is all about. Pero para sa akin, yung industry called network marketing is just a tool, no, for us to gain more time to earn money. Kasi ang sikreto po ng papayaman is dapat marami kang oras kumita ng pera. And I know you agree with me about that. Kung mas marami kang oras kumita ng pera, di mas marami kang pera. Kasi nung empleyado po ako, I was only limited to 8 hours a day. So 8 hours a day times 6 days a week times 4 weeks a month, that's 196 hours a month. Yun lang ang yun lang ang oras ko para kumita ng pera. Now, dito sa network marketing, because you invite people, you involve people, dumadami po yung oras natin kumita ng pera. Hindi naman sa nagagamit tayo ng ibang tao, but we are trying to sell freedom here. Freedom yung magandang term. Kalayaan. No? Binibenta natin yung kalayaan. So, iba-iba po yung ating meaning ng kalayaan. Kaya lang ang binibenta po talaga natin, hindi dreams, kalayaan, freedom. So, hindi naman natin sinisweldohan yung sumasali sa atin. Pero pag kumilos sila, nagbenta sila ng produkto, gumamit sila ng produkto, nagkakaroon tayo ng income through commissions and bonuses. And so, the more people we involve in the system, no, lumalaki yung kita natin. Or the more people na nagiging involved sa atin, then the more time we have to earn money. No? Imagine niyo mga kapatid, I have more than 200,000 downlines. More than 200,000. Kung lahat lang, no, magtatrabaho ng isang oras buwan-buwan sa DXN, I will have 200,000 hours to make money. Kung ako lang mag-isa, 196 hours lang yan. So mas gusto ko naman itong sistema na to because this is a system that allows me to increase my time to earn money, and that's the secret to financial success. Having more time to earn. Kaya nga ako, saya-saya ko. Di ba, nasabi ko kanina, kahit na po huminto akong magtrabaho ngayon, hindi natitigil yung 6-figure income ko. Do you know why? Do you think yung 200,000 people under me will stop brushing their teeth? Hindi. Will they stop taking a bath every day? No. Imagine nyo, kung lahat lang sila maliligo, nasisipilyo, tapos magkakape sa umaga, kikita na po ako ng pera. And alam nyo, meron pong ugali yung tao kagaya ko. Alam nyo, bago po ako nagpalit ng brand ko, from Nescafe to Lingzi Coffee, it took me a while to really like Lingzi Coffee because I'm so used to drinking Nescafe. Pero mo, ganun yung ugali ng tao. Pag meron tayong nakaugaliang gamitin, gagamitin natin ang gagamitin yan until such a time that there is a product that will replace it. Mga kapatid, nagkaroon lang ako ng rason para palitan yung Nescafe. But ganun po yung ugali ng tao. Tingnan nyo. Kung nakaugalian mong ang pantalon mong binibili, Levi's ka ng Levi's. Ganun ako dati. No, hanggang ngayon, ganun ako. No? Pag meron ako nagustuhan, pagkain, ganun, yun ang ginakain ko. Kasi ganun tayo as human beings. We are comfortable with things that we like. Na mga kapatid, dito lang, kailangang ibigin mo yung ating sistema. Ibigin mo yung ating mga produkto. Kita niyo mga kapatid, if there, kunyari, kalahati na lang 100,000 nagsipilyo using Ganoshi toothpaste. Tapos kumita lang ko ng piso. 100,000 a month yun. Mga kapatid,
Kaya ako kinikwento yan sa inyo kasi pwede pong mangyari sa atin. There are only 10 million distributors worldwide. And only about 36 to 40% are active. So mga kapatid, yung saturation issue is not really an issue. Sabihin mo, lahat naman naka-DXN, maniwala kayo. Kung pupuntahan mo yung lugar nyo, marami pang walang alam sa DXN. Kasi sa buong mundo nga, 10 million pa lang yung kasali sa DXN. So spread the good news. No? Napakasimple lang naman ng ating business principle. Palitan natin yung brand natin sa bahay. Make DXN the grocery store. Step 1, avail ka ng discount card. Dito ka mag-grocery. Pangalawa, step 2, turuan natin yung ating mga kamag-anak, kaibigan at mga katrabaho na gawin yung step 1. And then third is, tandaan mag 1,000 points sa grocery every month. That's it. Yun yung sistema natin. And keep on involving people yung step 2 because the more people you involve in this system, the more time you have to earn money. Yun yung sikreto. Kaya nga hanggang ngayon, I'm only 58 years old, my friends. Imbita pa rin ako ng maimbita. No, marami akong mga bagong mga kaibigan ngayon sa Facebook Messenger, yung mga pangalan, Amerikano na eh. Deborah Watts. No? Maniwala kayo, magkakaroon ako mga downline ganun ng pangalan. Bakit? I'm still working and I'm trying to involve a lot of people. And remember, I'm already successful financially. How about you? Gawin natin. No, kailangan believe ka sa sistema. Pag-aralan po natin. One book that really got me into network marketing is yung The New Professionals by Charles W. King. It's a book written by a PhD in marketing guru. So, hanapin niyo yung libro na yun, bilhin niyo online, basahin niyo. No? Or, makinig kayo kay Team Sales over YouTube. No? Hanapin niyo Team Sales. T-I-M, tapos S-A-L-E-S. Team Sales. No? He talks about network marketing. He's a network marketing guy, although he's involved with another company, but he talks a lot of sense when he talks about network marketing. So, hanapin niyo sa YouTube, no? Pakinggan niyo yung mga sinasabi niya para yung mga negative issues sa inyong mind mawala. So, gawin natin ang gawin. No? Mag-aral tayo na mag-aral, makinig tayo na makinig. And let's learn about this industry. Alam niyo, pwede rin tayo mag-usap tungkol sa network marketing, but this is not the platform to do it right now because this is just to be a glimpse of what I understand about this industry. Ano pa? Dapat believe kayo sa ating kumpanya. No, maraming mga tao dito pumapalpak sa DXN kasi walang believe sa kumpanya. Bakit? Because of our packaging. No? Pangit na yung packaging natin, yung atin daw, wala daw tayong tao dito, car incentive program. Alam niyo mga kapatid, maraming nagtatanong okay kaya yung DXN para sa akin? O kaya tatagal kaya yung DXN para sa akin? Mga kapatid, mali yung mga tanong na yon. Ang tanong, tatagal ka ba para sa DXN? Maganda, okay ka ba para sa DXN? Do you know why? DXN is here to stay. Remember, I have been with DXN for the past 20 years of my life. Although I joined because I wanted to earn money, kung ang kumpanya is not suitable or will not match my standards, yung moral standards, kung wala yan, wala na ako sa DXN ngayon. Alam nyo, choosy po ako, no? Choosy. No? Na mapili po ako, grabe ako mag-scrutinize. Ako yung isa sa mga taong in-scrutinize ang mabuti yung may-ari si Dr. Lim. And alam nyo mga kapatid, itong DXN is here to stay. Remember, we are in more than 190 countries already. Nung sumali po, mga 10 countries pa lang. At yung unang networking company ko pong nasalihan, 30 countries na meron sila. Alam nyo, naunahan po natin yung kumpanya na yun. Hindi ko na sasabihin yung kumpanya. No? Itago na lang natin sa pangalang Forever Living. No? So, naunahan natin sila pagdating sa countries. Why? Kasi ang galing po ng kumpanya. And bilib na bilib po ako sa kumpanya na to. Kasi yung may-ari po, si Dr. Lim, is down to earth and he's very honest. No, napaka-honest po niya. Alam niyo, kaibigan ko po yan. Meron po akong personal number niya. Anytime I call him, he answers me. Anytime I text him, he answers me. No? Ganun ko po ka-close yung tao. No, maganda ganito. Nakita ko po yung transformation ng taong ito into a very humble person. No? Alam niyo, ito dati, very aggressive ang personalidad ng taong ito, madaling magalit. Pero nakita ko po yung humility niya. It was never lost. At yung honesty po, yun po yung main criteria ko when I choose a company. Yung honesty at yung humility. Pag meron yan, patok yan. No? Kasi honesty will bring all ingredients. No?
Pag honest lang yung may-ari, honest yung kumpanya, ayos na ako. Alam niyo, 20 years na po ako sa DXN, wala pa po akong nakitang nadaya pagdating sa bonus. No? 20 years na po ako sa DXN. Bago lang itong Facebook. Pero wala po akong nakitang negatibong komento about DXN sa Facebook. Not even sa products. Kita nyo si Duterte, kunting kibot lang, binabanatan sa Facebook. Pero ang DXN, ang tagal-tagal na, wala akong nakitang not even a single comment. Produkto, may nagsoli po sa akin. No? Isa lang. Isa lang ang taong nagsoli sa akin ng produkto. Sinuli ko sa kanya yung pera niya. Nag-complain siya kasi hindi niya kaya yung anghang ng toothpaste. Yun lang ang reklamo niya, wala nang iba. No? And I have never heard anybody complain about our products ever since I joined. So that's why until now, I tanong, am I good enough for DXN? And will I last for DXN? Those are the right questions. Ganyan ako kabilib sa kumpanya nito. Ano pa? Dapat bilib tayo sa marketing plan. So, yung marketing plan, dapat pag-aralan natin maigi yan. Although, hindi ako masyadong particular about it because, alam nyo, kung ikaw baguhan, don't be too petty about how your bonuses are being computed by the company because it's computer generated. No, kung sa dermatology, ano yan, terminology, ang tawag dyan, flawless. No, kasi problema yung ating computer system. Wala nang distributor. Hindi na, mawawala yung honesty aspect eh. So yung ating bonuses are computed per your effort. No, constant yan. It's an absolute thing. Hindi pwedeng baguhin yan until the owner decides to change the marketing plan. Pero tandaan nyo, pag merong binago sa ating marketing plan, kunyari, binago ni Dr. Lim, it is always for the better. Tandaan niya because I already experienced a marketing plan change one time. No? Kaya nga ang tawag dito sa marketing plan natin, simplified and improved marketing plan. And it is because to do good to distributors. Pero yun nyo dati. Yun nyo, ang marketing plan dati, para maging diamonds kayo, kailangan nyo ng 12-star agents. Para maging star agent, kailangan ng 60,000 PV. Pero yun nyo, ngayon, ilan na lang ang kailangang star agent para mag-diamond ka? 6 na lang ni-reduce. Di ba unfair sa amin yun? Pero nagreklamo ba kami? Hindi. Now, ano pa? Para maging star agent ka ngayon, hindi na 60,000 points. 45,000 points na lang. So, mga kapatid, pag meron nagbago sa marketing plan natin, never question it because it will always for our own good and it is done to protect us. Yun ang tandaan natin. No? Pero kailangan intindihin natin yung marketing plan. Yun yung point ko. Dapat naiintindihan natin. Why? If we don't understand how it works, you will be losing money. Alam nyo, meron po akong experience. 6 na buwan, hindi ko naiintindihan yung marketing plan. 6 months. My God, ano? Alam nyo kung magkano nawala sa akin na income? Nung kinumpute ko, dahil naiintindihan ko na, ang nawala sa aking income in 6 months is 1.5 million. Imagine niyo, nawalan ako ng 1.5 million because I have never understood the marketing plan. Mga kapatid, ayaw kong magaya kayo sa experience ko. Bilhin niyo 1.5 million, isang kotse niyo. Di ba? So, intindihin po natin yung marketing plan at dapat bilib ka. Saan pa? Dapat bilib po tayo. Kanino? Sa apply natin. Dapat bilib tayo sa apply natin. Maraming pumapalpak sa DXN dahil hindi bilib doon sa apply nila. Yung upline kasi mga kapatid, yan yung rason kung bakit nandito tayo. No? Kung wala kang upline, sino ba yung upline? Yung taong nag-imbita sa'yo. Yung sponsor mo, siya yung upline mo. Now, we do not call each other upline, downline. Hindi. Ang tawag natin dito, partners. No? Because we are equal here. Pareho tayo ng posisyon. Pareho tayo ng negosyante. So, ang tawag natin, no, pag we address each other, partner. No? So, bilib tayo dapat sa upline. Marami din po apalpak dito kasi sinisiraan nila yung upline nila. Sabihin, oh, kaya naman kumikita yung upline ko kasi dahil sa akin. Kung wala ako, walang kita yung upline ko. Alam niyo kung ganyan po tayo, hindi ka talaga asenso because you are greedy. Bakit ko nasabi yun? Huwag mo isipin yung upline mo because it's not your business. Alam niyo ba, never ko pang natanong yung upline ko kung magkano kinita niya sa DXN. Kahit na isang buwan, never kong tinanong. Do you know why? Because it's none of my business. Ang negosyo ko po, ang alam ko, ako at yung mga taong sinasali ko dito, sila po yung negosyo ko. See?
Pabayaan nyo na, huwag nyo nang bantayan yung income ng inyong upline. Ang bantayan nyo yung income nyo at saka yung income ng downline nyo. Yun ang negosyo natin. Your business is about you and the people you bring in, not about your upline. You should be thankful na nandito sa upline nyo dahil nandito kayo. Whoever that upline is, kahit ayaw nyo siya, pasalamatan nyo. Kung nandyan siya sa tabi nyo, pasalamatan. Bakit? Kung hindi ka niya na-imbita dito, wala ka dito, hindi mo nakita yung pagkaganda-gandang oportunidad na pwede mabago yung buhay natin. No? Ano pa? Dapat believe rin tayo sa mga downlines natin. Sino ba yung mga downlines? Yung mga taong na-imbita natin. Yung tao sa under our organization or within our umbrella. Yan po yung mga downlines natin. Marami rin pumapalpak dito dahil wala silang believe doon sa downline nila. Sabi na, downline ko, walang kwenta yan. Bakit? Bobo. Alam niyo kung sinasabi mong ganyan, bobo yung downline mo, mas bobo ka. Bakit? Alam niyo ba na ang network marketing is a free enterprise system? Meaning, you can choose people whom you'd like to work with. Kung alam mo na palang bobo yung downline mo, bakit inimbita mo pa? Di mas bobo ka, di ba? So, kailangan believe ka sa downline mo. Bakit? Because they are your business. Tandaan nyo, pag kumilos yan, hindi mo naman sinisweldo niya. Pag gumamit ng produkto yan, pag nagbenta ng produkto, pag nag-imbita ng tao, kikita ka ng pera. So, dapat mahalin mo yan. Tulungan mo ma-realize yung kanyang pangarap. Because the more you help them succeed in life, the more successful you become. Kaya nga ako masaya dito sa organization ko. Do you know why? I have helped countless. I have helped tons of people become successful. Hindi lang sa grupo ko, pati grupo ng iba. And I'd like to take this opportunity to thank all of you listening to me right now, especially if you are with my organization, because kung wala po kayo, wala po ako sa kinalalagyan ko ngayon. So maraming salamat sa inyo. That's why when somebody seeks help, no, kahit na gano'ng kapakalalim, I never look at my downlines as generations. Alam nyo ba na hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong generation kay si Robin. Hindi ko alam kung anong generation si Arnett. Hindi ko alam kung anong generation ko si Jerry Alas. I never look into it. Do you know why? Because they are all my business partners and we are one big family here. No? The moment na tingnan mo yung downline mo na generation, mawawalan ka ng grupo. Meron akong isang kagrupo ng tingin niya ganyan. Wag ka nang humingi ng tulong sa akin kasi 10th generation na kita. Alam mo nangyari? Nawala siya, pati yung grupo niya. Do you know why? Because DXN is helping business. Tandaan niya yan. Ang sikreto ko mga kapatid, kung sino yung seryoso, siya yung tinututukan ko. Hindi po ako, I never beg my downlines. Kung ayaw mo, di wag mo. Ugali ko yan eh. Kung ayaw mo, wag mo. Bakit? Maraming papalit sa'yo. Remember, I only have 8 hours a day to work. If you don't want my time, excuse me. I will give my time to other people. See? My job here is to show you an opportunity that you can improve yourself as a person financially, spiritually, and emotionally as a person. Kung ayaw mo yon, I will find another person who will like it. No? So ganun ang prinsipyo ko sa buhay. I never beg. So I would like you also not to beg your downlines. Kasi pag nakita ka nila, ganito yung gagawin ko. Please, sumali ka sa training, please. No, I only speak once. Ito yung training. Hindi ko na sasabihin, sumali ka. Kung ayaw mo, diwag mo. Diba? Yan yung problema natin. Kaya tayo na-discourage. We look for people na ayaw gawin yung negosyo who are not too serious about this business. See? So mga kapatid, mahalin natin ating downline. Sino pa? Dapat believe rin tayo sa ating mga brother lines. No? Yung mga DXN members na hindi nyo kagrupo. Dapat mahalin nyo rin sila. No, alam nyo, ito yung gustong-gusto ko sa DXN. No? I have traveled to more than 60 countries to help distributors in their business. And now, in more than 60 countries, I have a family. Imagine niyo ha, isang tawag ko lang sa Kuwait. Alam ni Matt Acebes yan. Tutulungan siya nung Murali Nair. Because he's like a brother to me. Because one day, once upon a time, natulungan ko po siya. See? Ganon din. Pag meron kayong grupo sa Oman, meron kayong grupo sa Hungary, meron kayong grupo sa Mexico, meron kayong grupo sa Bolivia, meron kayong grupo sa Peru. They're just one call away. Gusto nyo maging guest si Prajit Pabitran dito sa ating training, one Saturday, I can call him, I can let him talk. Just inform me. Bakit? Kasi nakakatulong tayo sa iba. Kaya kailangan mahalin natin sila. Team replica ako eh. No? Hindi namin kayo pasasalihin dito. Kaya lang tayo hindi nagpasali ngayon kasi limitado yung number.
Limitado yung number. Ilan na pa tayo ngayon? Oh, 25 na, 78. We're 78 now. No? So, limited sa 100. So, we cannot involve other people, distributors from other groups kasi mawawalan yung gustong sumali sa atin. Now, kung makaka-accommodate tayo ng 500, why not? We can announce it to the world. Walang problema. Pero sa grupo pa lang natin, masusure tayo. Next week, we'll have another training. If you want me to talk, fine with me. No? Kung yung BOM, fine with me. Improve natin yung BOM so that it'll be shorter, mga 30 minutes. No? But gawin natin yun. No? So, dapat tumulong tayo sa iba na hindi natin kagrupo. No? Ano pa? Ang pinakasikreto ko talaga, mga kapatid, is believe ako sa Diyos. I don't care who your God is. No? Your God may be Allah, your God may be Buddha, your God may be Jesus Christ, your God may be Krishna or Ganesh. I don't care. Pero dapat believe tayo sa Diyos. No? Ang sikreto ko po, I always offer everything I do to God. Binibigay ko po, ino-offer ko po lahat ng ginagawa ko sa Diyos. And that's one of the main reasons why I never go wrong in my planning. I never go wrong when I talk. Kasi I always offer what I do to God. No? So kung magagawa lang po natin yan, everything will be falling into the right places and you will be blessed abundantly. No? So, pasalamatan po natin yung Panginoon, no? Na andito tayo. No? So, dapat believe tayo sa Diyos. No? So, ano pa? Dapat committed tayo dito. No? Anong klaseng commitment pa kailangan natin? No? Para tayong kinasal. No? Actually, nung pumirma kayo sa application form, nag-fill up kayo, para kayo nag-fill up ng marriage contract. Tapos, sabay-sabay kayong nagsabing, till death do us part. No? Kanino ka ba kinasal nung nag-sign up ka ng application form mo? Kinasal ka sa DXN at saka dun sa sponsor mo. Dun sa apply mo. And together, nagsabi kayo, till death do us part. Because DXN is really a lifetime business. No, itong DXN po, magkakaroon ka dito ng biga na parang kapatid mo. Ito si Robin, parang kapatid ko yan. No, si Tata, parang kapatid ko yan. Si Jerry Halas, parang kapatid ko yan. Si Doti Haralde, parang kapatid ko yan. So dito magkakaroon kayo ng katakot-takot kaibigan. Si Tamper rin, parang kapatid ko yan. No, alam niyo si Bing, no, parang kapatid ko yan. Si Punsi. So dito magkakaroon ka ng kapamilya. Dito sa DXN ako nakakita ng kapamilyang tinatalo pa yung totoong pamilya. Dito ako nakakita ng tao. O dito ako nakakita na yan, si O'Hara Blau. Mga naging kaibigan ko yan. Si Hamid Balimbigan. Si Tirso Manggilimutan. So, ang dami kong naging kaibigan dito. Outside of my group also, dami. Si Tito Eric. Ang dami, parang kapamilya ko. And they are more than my real family. See? Kaya nga dito, mahalin natin isa't isa. No? Mag-commit tayo. At sabi ko nga sa inyo dito, mag-commit lang tayo. 7 hours a week para gawin yung DXN. No, 5 to 7 hours a week. Ano ba gagawin natin dito? Mag-aral. Actually, ang ginagawa lang natin dito, mag-imbita ng tao eh. No, maghanap ng tao, no, mag-imbita, tapos mag-presenta dun sa tao. Yun lang naman yung talagang gagawin natin eh. Ngayon, it will be easier kasi magkakaroon tayo ng nationwide grand BOM on a national scale. No? Thanks to the idea of Robin. No? Ang nag-host si Arnel. So every Saturday, magkakaroon tayo ng speaker according to your choosing. Pwedeng kahit na sino yan. Pero next Saturday, ako daw, sabi ni Robin. Para improve natin yung BOM, para mix it. No? Ang gagawin lang po natin, kayong mga nakikinig sa akin ngayon, dahil pandemic ngayon, pupuntahan natin yung ating prospect sa bahay. Siguraduhin lang natin walang COVID. Kasi dapat wala kang sakit at yung pupuntahan mo walang sakit. No? Kasi hindi natin sila maguguyod ngayon. Hindi natin sila madadala sa product center. So, gagawin natin, i-maximize natin. Mas maganda pa nga nangyari. No, gagawin nyo, nakita ko kasing concern ganito. Yung mga prospects natin, syempre may mga financial constraints yan. Takot yan na mag-stream ng data katulad dito. Ang hindi nila alam, ang 1 hour nito is less than 1 gigabyte. No? Kaya lang mahirap mag-explain ng ganun eh. Why? Kasi limited rin yung resources sila. Nagbabayad sila, load lang. So anong gagawin natin? Tayo yung nag-iimbita. Dadalahin natin yung ating laptop, dadalahin natin yung ating cellphone, dadalahin natin yung ating iPad. I-stream natin sa TV nila. So yung household, huwag na kayo mag-imbita ng kapitan. Yung buong bahay muna imbitahin natin. Bilhin nyo kung magagawa natin yan once a week.
lalaki po yung ating membership base. At ang nagsasalita po, yung gusto pa ninyong speaker. Tayo mamimili eh. Kayo yung magsiselect. Kung gusto nyo si Bing, pwede. Kung gusto nyo si Fonzie, pwede. Kung gusto nyo si Tamperillo, pwede. Kung gusto nyo si Robin, pwede. Gusto nyo si Jerry, pwede. Gusto nyo si... Kahit na sinong speaker, pwede. No? Pwede natin pagsalitain. Parang grand BOM every month. Pero ang maganda lang ganito, iksian natin yung pagpe-present. No? Because ang objective lang po ng pagpe-present is to let people join you. No? So 30 minutes will do. No, maggawa lang tayo ng separate product presentation. Schedule lang rin natin over Zoom. Pwede rin yun. I can also do that. No? Pwede si Bing. So marami tayong speakers. Sa ating palang team, marami na tayo. Tandaan nyo, you're among the elite, no? In DXN. Kung titingnan nyo, alam nyo ako, I'm a very observant upline. Ano? Nagkaroon po tayo ng speakers workshop sa Cagayan. And nakita ko yung pinakamaraming magaling na speakers nasa grupo po natin. And it has been, I'm very proud of you. No? And napansin niya ng mga umattend. No? More than 90% of attendees were from our team. So, congratulations. So marami tayong speakers from our end. No? So, hindi natin kailangan ng outside source. Although we also need them. Pero kung BOM lang, kaya natin. No? Now, ang maganda ngayon ganito, mag-commit tayo 5 to 7 hours a week. Pag-aaralan natin to, basa kayong 10 pages of a good book every day, listen to 30 minutes of a good audio training program. No? Kung meron kayong Netflix subscription, I would like you to watch yung The Secret, nandun po sa Netflix ngayon, at saka yung kay Anthony Robbins, A Date with Destiny. No? Panoorin nyo, galing. No? Panoorin nyo. So, ito po yung mga training programs, no? Yung The Science of Getting Rich. Pag-aaralan po natin yan. No? Mag-commit tayo kasi, nag-commit kayo ilang taon, no? Nag-aral, kinder. Yung iba sa inyo, meron pang nursery, meron pang preschool. Ako, kinder, tapos grade 1 to 6, plus high school 4 years, plus 5 years. So, 16 years of education. Nag-commit ako doon, ha? Only to find out na hindi pala yung tutulong sa akin para kumita ako. So, mga kapatid, mag-commit tayo. Because if you commit dito sa DXN, yung effect na sinasabi ko sa inyo, mangyayari yan. Kasi nangyari nga sa akin. No? So, ano pa? Okay, madi-discourage ka agad. No? Okay, madi-discourage ka agad kasi maraming pumalpak dito dahil nahindian lang, umayaw na kaagad. No? Alam niyo, pag merong humindi sa inyo, it's not about you, it's not about the business, it's not about the products, it's only a matter of timing. So, in this business, timing is everything. No? Actually, hindi lang naman sa negosyo eh. Kahit na yung Diyos nagsabi eh, there's always a perfect time for everything. There's a time for harvest, there's a time for sorrow, there's a time for everything. So mga kapatid, kung merong humindi sa inyo, respetuhin po natin. No? Huwag tayo madi-discourage kasi hindi po dahil sa inyo yan. There was one time na talagang kinwestiyon ko yung sarili ko kasi ang dami pong humindi sa akin. Sabi ko, bakit kaya ako hinindian? Ako yata yung may problema. And later on, I realized that it was not about me. It was just a proper time. So, ang kaya ko lang pong kontrolin yung number ng taong iimbitahin ko. So, hindi po natin kayang kontrolin yung emosyon ng ibang tao or decision-making process ng ibang tao. The only thing we can control is the activity that we can schedule. Alam niyo mga kapatid, eto sabihin ko sa inyo, yung resulta po is always equal or directly proportional to the activity that you have done. So kung gusto po natin malaki yung output natin pagdating sa DXN income, lakihan po natin yung activity natin. So kung maliit man yung income natin, tingnan po natin yung activity level. Alam niyo mga kapatid, kung makikita po ninyo yung aking planners, no? Marami po akong planners dati because yung cellphone, wala pang mga planners dati yan. Makikita niyo yung planner ko, halos wala nang masulatan. Ipapakita ko sa susunod sa inyo kasi baka sabihin niyo nagsisinungaling ako. No? Kaya po malaki ang income ko because of the activity that I have done. Because I believe that activity will always translate to the income. So kung maliit ang income mo ngayon, partner, huwag ka ma-discourage, activity lang ang kulang mo. You can never control emotions and decision-making process of people. All you have to do is increase your activity, increase the number of people you invite. And as you do that, you acquire the skill set needed for you to become financially successful. Alam nyo, yung skills po is acquired through time. And it can be acquired only if you do things in accordance to your dream and in direct proportion to your dream. So the larger your dream is, the bigger the activity at first. Pero maganda dito,
habang tumatagal ka dito, na-establish mo yung base mo, kukunti mo yung time to work. No? Like ako ngayon, no? I'm really enjoying my life. No? I can control the amount of time that I need to work for this business because I already have done my part. No? So ikaw, kung nagsisimula ka, talaga magiging busy ka. Sabi nga ni Stacks kung magdi-DXN ka, bubulabugin ng DXN yung buhay mo. Alala ko si Alan when he started DXN, tumigil siya sa kakabasketball. No? Tigil siya basketball. Dati araw-araw siya basketball. No, si Stacks, stop playing basketball also. Mahilig rin siya sa basketball. Ako lang yung hindi mahilig sa basketball. So ako, mahilig ako manood ng TV, tumigil yun. Lahat, tigil. Lahat ng mga activities ko, bonsai, tigil. Naglakihan yung mga bonsai ko. Natigil ko yung watercolor painting ko. Talagang tigil. Because you have to pay the price. Pero ngayon, I have all the time to watch television. I have all the time to paint. I have all the time to build a car. No, lahat ng kaya ko na because I invested. No, nag-invest po ako. I paid the price. So, mga kapatid, huwag po tayo mali-discourage. I-increase po natin yung activity natin the moment we are discouraged. No, ito yung formula. Pag ikaw na-discourage at nangihina, nagdagdagan mo yung activity mo, tingnan mo, mawawala yung discouragement mo. Because you will feel energized, especially if you find somebody who joins you or you find somebody who buys a product, you will feel invigorated. You'll be feeling enthusiastic. Coupled with yung alam mo kung ano yung gusto mo, you'll be so passionate about it. No? Alam nyo, darating po yung panahon na baliwala na lang yung pag humindi sa'yo. Tignan nyo ako magsalita ngayon. Kung ayaw mo, diwag mo. Di ba? Why? Because I encountered a lot of no's. Marami po akong discouragements na experience. So, kung ikaw nagsisimula at medyo nag-aalangan ka, ang tip ko lang sa'yo, gawin mo lang. Kung minsan masakit, no? Kaibigan mo, hindi angka. Pero, kapatid, pain is nothing. It will not kill you. No? Hindi po, ang tagal ko nang nag-DXN, maniwala kayo, hindi pa po ako nakakita ng isang taong namatay dahil nahindian siya sa DXN. No, wala pa ako nakikita. Kaya, huwag kayo madi-discourage. No? So, the moment na discourage kayo, ang formula is increase your activity. No? Gawin nyo. Yan po yung formula ko. Ano pa? Dapat excited ka parati. No? Excited ka parati because kung hindi ka excited when you do DXN, when you talk, no, lousily, people will feel lousy too. No? Imagine niyo lang kunyari, no? Kunyari kayo, iniimbita ko kayo sa DXN, tapos ganito ako magsalita. Alam niyo, pag sumali ka sa DXN, yayaman ka. Mabibili mo yung coaching gusto mong manhuli. Makakapatayo ka ng bahay. Kikita ka ng 6-figure income. At alam niyo mga kapatid, ang negosyo, napaka-exciting. Alam niyo kung ganyan ka magsalita, mas mabuti pang mag-imbita ka ng tao doon sa sementeryo. Kasi ikaw na yung pinaka-excited na patay na nakita ko. So mga kapatid, no? Be excited. You can never excite anybody if you're not excited yourself. No, excitement is a highly contagious disease. No, tingnan niyo ako magsalita, no? Natural sa akin. Alam niyo kung bakit? Gusto ko yung ginagawa ko. I don't know how many minutes I've been talking. I love what I do. That's why I'm passionate. I'm so enthusiastic. Kaya nga importante, sabi ko ulitin ko, kailangan alam niyo kung ano yung gusto niyo. Kasi kung sa tingin niyo hindi niyo gustong gawin yung DXN, di wag niyo gawin because you can never become successful if you're not happy, no, doing something. No, so kailangan alam niyo yung gusto niyo. No, para excited tayo parati. When you're excited, you can excite people. And when you excite people, you will excite more people. And gawin natin parati, no? Gawin natin parati. Excited. No? Ano pa? Dapat naka-focus ka. DXN lang. Huwag tayong talon ng talon kung ano-anong gawin mo. Remember, ganito kasi, sa sobrang dami ng time, pera, tsaka yung effort na binigay natin sa pag-aaral natin, madaling iwanan yung DXN. Kasi magkano lang naman yung kinapital natin sa DXN. Diba? The moment na ma-discourage ka dito, the moment na hindi angka, the moment na ayaw bumili ng kape sa'yo dahil namamahalan sila sa produkto, discourage ka na yun. Madaling iiwan ng DXN. Bakit? Magkano lang maginastos mo dito nung magsimula ka? Ako, 350. See? And like you, naka-experience po ako nung hindi bumili, na-insulto ako. Pero tumigil ba ako? No. Sabi ko nga sa inyo, iba yung pag-uugali ko eh. Diba? I took it as a challenge. I stood up against it and I succeeded. At ang promise ko po sa inyo, if I can focus, you can focus. So DXN.
So sabihin natin, DXN lang. No? You don't need to prove it anymore because I'm a life proof. No? I'm a living proof that it can happen. No, si Robin is a living proof that it can happen. Si Jerry Alas, who once was a merchandiser, ngayon kumikita na. So mga kapatid, pwedeng mangyari sa atin. No? Maniwala lang tayo. Tapos, yun nga, focus tayo DXN lang. Tapos ano pa? No? Dapat dito, alam natin kung bakit natin ginagawa yung DXN. No? Bakit mo ba ginagawa yung DXN? Alala ko, tinanong ako niyan dati. No? Bakit mo ginagawa yung DXN? And honestly, nung nag-uumpisa ako, hindi ko po alam kung bakit ko ginagawa yung DXN. And tatanungin ko kayo ngayon, bakit nyo ba ginagawa yung DXN? Alam nyo, you should have a very deep reason why you are doing this or why will you be doing this. Kasi kung hindi deep set yung ating reason why, hindi ka talaga magsasucceed. Kasi the moment na ma-discourage ka, aayaw ka na kaagad eh. Kasi hindi nga enough yung reason mo to do it. Now, yung tanong na yan, hindi ko masasagot yan. No? Hindi rin masasagot ng mga taong nag-imbita sa inyo. So, sino makakasagot niyan? Why? Bakit mo gagawin yung DXN? Makakasagot lang po niyan, kayo. Kayong nakikinig sa akin. Walang ibang taong makakasagot niyan kundi kayo. Kaya pag uwi nyo, mamaya, aside from asking yourself what you really want in life, or what you really, really want in life, tanungin nyo sarili nyo, bakit ko ba gagawin yung DXN? Bakit? Marami po ako na-encuentro dito. Marami ako na-meet ng mga tao. Bakit po ginagawa ng DXN? Kasi gusto kong kumita ng 100,000 a month. Kasi gusto kong makapatayo ng bahay at lupa. Kasi gusto kong mapaaral yung mga anak ko sa magandang eskwelahan. Kaya gusto kong makabayad ng utang. Kaya gusto kong makabili ng kotse. No, alam niyo, kung ganyan po yung rason natin, you will definitely fail. Bakit? Bakit ko nasabi? Kasi pag sinabi mong kaya ko ginagawa yung DXN kasi gusto ko makabili ng kotse, Mercedes-Benz sa pula. Eh kung nabili mo na yung Mercedes-Benz sa pula, titigil ka na ba? Kung napatayo mo na yung bahay mo sa sariling lupa mo, titigil ka na ba? Kapatid, yung tanong ko po medyo malalim. Kung kayo po nalilito kung ano isasagot nyo dyan, tutulungan kayo by sharing my story. Alam niyo mga kapatid, anak po ako na mahirap na magulang. And I could clearly remember one time, walang trabaho yung nanay-tatay ko. And pauwi po kami ng bahay, galing sa eskwelahan, bumaba po kami sa sasakyan. Bus yun. Ako po yung naunang bumaba. At nung lumapat po yung aking kaliwang paa sa lupa, nakita ko yung entrance ng aming apartment na tinitirahan. Malaki po yung entrance. May 2 poste, left and right. At dito po banda sa kaliwa, nakita ko po, natanaw ko po merong basketball court. Dahil medyo alas 5 yun. Medyo malilim yung lugar. Nakita ko po nag-ipon-ipon yung mga taga-apartment. Yung apartment kasi na tinitirahan namin, meron 20 doors. At dahil malilim na, yung mga residente po naglabasan, nanonood po doon sa mga batang naglalaro ng basketball. Nung bumaba po ako sa bus, kasunod yung 2 kong kapatid, sabay-sabay po kami yumuko. At naalala ko po, ang bilis po nung aking yapak, bilis po nung lakad ko hanggang nakarating po kami doon sa aming pintuan. Naalala ko po, nakita ko doon sa pintuan, maroon po yung pintuan namin, nakasulat, number 7. Katira po kami sa door number 7. Binuksan ko po yung pinto, pinapasok ko yung 2 kapatid ko. Nilak ko po yung pintuan pagkatapos ko pumasok. At hindi na po kami lumabas uli. Bakit? Kasi nahihiya po kami lumabas. Bakit kami nahihiyang lumabas? Dahil naputulan po kami ng ilaw. Wala po kaming kuryente for 1 week. At doon po sa 20-door apartment complex, kami lang po ang walang kuryente for 1 week.
Hindi ko po makalimutan yung panahon na yun dahil lumabas po yung nanay ko para pumunta sa palengke para maghanda po ng hapunan. Alam niyo, natandaan po, hindi po niya napili yung buong manok. Pero nakamanage po siya magluto ng ulam para sa amin. 5 po kami. 4 po kaming lalaki kasama yung tatay ko. Hindi po kami kumakain, lumalamon po kami. Alam niyo, naalala ko po, mga 7:30 ng gabi, umuwi po yung tatay ko. At nung nakita po niya, na yung pagkain po hindi sapat sa amin, itinumba po niya yung aming lamesa. Natapon po yung pagkain namin sa sahig. Hindi po kami nakapaghapunan. Tatanungin ko po kayo, nasubukan niyo bang matulog na hindi kumakain? Siguro nasubukan niyo. Pero sa tingin ko, iba po yung sitwasyon natin. Kasi baka sinadya nyo lang na hindi kumain dahil nag-away kayo mag-asawa. O nagkaroon kayo ng misunderstanding mo yung nanay o tatay. Alam niyo po, nung panahon pong iyon, batang-bata po po. Hindi ko po naiintindihan kung ano yung problema. Ang naiintindihan ko lang po, kung ako po'y gutom, kailangan ko pong kumain. Alam niyo, nakatulog po ako mga alas 12 ng gabi. Pero nagising po ako ng alas 3. Gutom na gutom po ako at wala po akong magawa. Alam niyo, yung mga panahong iyon, alam ko pong aasenso na ako. Alam niyo kung bakit? Tandang-tanda ko pong nakipagdeklara po ako ng giyera sa kahirapan. I declared war against poverty. At ang sabi ko sa sarili ko, hindi na ito mangyayari uli sa mga mahal ko sa buhay. Mga kapatid, ginagawa ko po ang DXN dahil ayaw kong mangyari sa mga mahal ko yung nangyari sa akin. Ginagawa ko po ang DXN dahil mahal ko po ang aking pamilya. How about you? Ikaw na nakikinig sa akin ngayon. Ikaw na nakatingin sa akin ngayon. Mahal mo ba ang pamilya mo? Talaga? Mahal mo talaga? Kung mahal mo talaga, anong ginagawa mo? Anong hinihintay mo? Hindi pa kaya sapat yung DXN? Para makuha mo yung mga bagay para sa mga mahal mo sa buhay. Mga kapatid, kung nasubukan mo na lahat, ito lang nangyayari. Subukan po natin yung DXN. Dahil sinubukan ko po ito at never po ako nagkamali. Joining DXN was one of the best decisions in my life. And if I could succeed in DXN, anybody of you listening to me right now, anybody of you looking at me right now can succeed as well. And I believe it in my heart. You have a team who will help you do it. Nandiyan po yung mga taong nag-imbita sa inyo para tulungan kayong maabot yung gusto niyo maabot. Nandito po ako para tulungan kayong
mamuhay ng katulad ko. Dito po ako para tulungan kayong maabot yung tinatawag nating kalayaan. Mga kapatid, ako isang taong masayang-masaya dahil dami pong natulungan. Let me help you. Let the people who invited you to do this business help you get what you want. So mga kapatid, pasalamatan po natin ang Panginoon dahil meron tayong ganitong klaseng mga training at may mga taong nagmamahal sa atin. May tiwala lang po tayong po tayo sa Diyos at see you at the top. Good morning, DXM.